Mga kabanet, ipakita ko sa itong video no na interview ni Senador Bongo. May haba ito na halos 20 plus minutes. At dito inihayag niya yung kanyang sinasabi at ako agree ako sa kanyang sinasabi. Ang sabi niya kasi dito, napakahirap tumakbo ng pagka-presidente kung mismo yung pamilya mo ay hindi sang-ayon sa tinatakbuhan mo. Ito yung nagpapabigat sa kanyang puso, kaisipan. At ang sabi niya nga dito ay kailangan niya magsakripisyo dito dahil nga nahihirapan siya, yung kaisipan niya, puso niya ay nagkukontrahan kasi yung pamilya niya ay ayaw nga sa dito sa pagtakbo niya ng pagka-presidente at yung gusto lang dito yung mga partido niya sa part ng pamilya niya at kahit sa puso niya ay ayaw niyang posisyon na ito kasi siya daw ay nakapaghanda siya at dito sa pagtakbo niya bilang vice presidente dati. Sabi niya nga daw nakakalumo daw nung pumunta daw siya sa probinsya, nakikita niya pa rin nakita niya pa rin doon ang sinasabi, Bongo is my vice president. So presidente na yung tinatakbo niya pero ang sinisigaw ng taong bayan tila doon sa mga probinsya ay yun pa rin. So doon siya nasasaktan, isa pa doon sa mga bagay na nagpapahina at sa kanyang puso. At saka bago ko ipalabas itong video na interview ni Senador Bongo, maganda rin ito no, yung interview niyo. At saka saludo din ako sa kanyang pananaw na paninindigan sa ganito na hindi talaga siya kumbaga hindi siya nadala ng mga ibang mga tao na guudyok sa kanya na tumakbo. So bago yan, itong si Mayor Isko Moreno umaasa na siya i-endorse ni President Duterte. Ay siya honestly daw ay ina-assume niya na siya daw i-endorse ni President Duterte sa pagkapangulo. So ito na, panoorin niyo na muna itong interview ni Senador Bongo. Maganda ito mga kabanat na para makuha na natin yung mga sinasabi niya. At saka okay din yung sinasabi ni Senador Bongo dito, at least nanganindigan siya. So panoorin niyo ito. Alam niyo po, napakabigat po ng pamilya sa buhay natin. Yan, yun po inuuwian natin. Ako naman po, probinsyano lamang ako na nakakauwi sa Mindanao. At kung medyo labag po sa kalooban ng pamilya mo ang pagtakbo mo, napakahirap po pasanin yung dinadala mo dahil napaka-stressful po nitong campaign. Isipin nyo, sa susunod na 5 buwan, araw-araw kang merong pasan-pasan. Unang-una, talaga pong re-resist ang aking puso, isipan at aking katawan. Dahil hindi ko po ito napaghandaan, yung pagtakbo bilang presidente. All set na po akong kandidato as a vice president for 40 days. Kaya tuwing umiikot po ako sa bansa, nagdurugo ang puso ko dahil mga supporters ko nakalagay doon. Bongo ang VP ko. Kawawa naman po yung mga nakapag pusang voluntaryo na tumulong. Ngunit napakahirap po. Sa totoo lang, napakahirap na meron kang pasan-pasan sa likod mo. Let me finish my statement na lang po. Lubos po ang aking pasasalamat. Lubos ang aking pasasalamat sa lahat ng supporters na walang tigil na nagtitiwala sa akin at kay Pangulong Duterte. Kaya gusto kong magpakatotoo sa inyo lahat at ayaw ko nang patagalin pa ang bigat ng nararamdaman ko. Alam naman ng lahat na naging kandidato na ako sa pagka-vice presidente sa loob ng mahigit 1 buwan. Subalit dahil sa mga pangyayaring hindi inaasahan, kailangan ko pong magpaubaya. Tama, okay din. Many times in our life, we are called upon. Let me repeat. Many times in our life, we are called upon to serve others. But destiny has a way of turning things around. Just like the great Andres Bonifacio
itong araw na ito, yung nagdalo po kami ni Pangulong Duterte. Andres Bonifacio, the president who never was. Bonifacio had every great opportunity to lead our country as our president after leading a revolutionary movement that started our quest for liberty. But destiny had something different for him. Sa ngayon, handa po ako magsakripisyo alang-alang sa kapakanan ng ating bayan at ni Pangulong Duterte. Simpleng probinsyano lang naman ako na binigyan po ng pagkakataong magsilbi sa taong bayan. Hindi ko po inambisyon na maging presidente. Puro serbisyo lang po ako dahil ang bisyo ko po ay magserbisyo. Sir, when did you reach the final... Let me finish na po. Hindi naman ako politiko. Hindi rin po ako nanggaling sa malaki o kilalang pamilya. Hindi po ako nasanay sa madumi at mainit na klase ng politika. Marahil po, hanggang dito lang muna ako sa ngayon. Ayaw rin po talaga ng aking pamilya. Kaya naisip ko na siguro, hindi ko pa panahon ngayon. Diyos lang po ang nakakaalam kung kailan ang tamang panahon ko. Ayaw ko ring maipit palalo si Pangulong Duterte. Higit pa po sa tatay ang pagmamahal ko po kay Pangulong Duterte. Matanda na siya at marami na siyang naibigay sa bayan, kung kaya't ayaw ko nang dagdagan pa ang kanyang problema. Nananatili akong tapat sa kanya at noon pa man, ang pangako ko po sa kanya, sasamahan ko po si Pangulong Duterte hanggang kamatayan. In the past few days, I realized that my heart and mind are contradicting my own actions. Talagang nagre-resist po ang aking katawan, puso at isipan. Tao lang po ako na nasasaktan at napapagod rin po. That is why I am withdrawing from the race. Having said this, I leave my faith to God and the Filipino people as I vow to do my best every day to serve selflessly and tirelessly. I am willing to make the supreme sacrifice for the good of our country and for the sake of unity among our supporters and leaders. Sa mga nagnanais maging Pangulo at iba pang sa mga nais maging Pangulo at iba pa dyan na gustong magsilbi sa bayan, sana po'y unahin ninyo ang kapakanan at interes ng mga Pilipino. Handa naman po kami ni Pangulong Duterte na suportahan ang sino man na tunay na magsiservisyo, makakapagpatuloy at poprotekta sa Duterte legacy tungo sa mas komportable, ligtas at maginhawang buhay para sa ating mga anak. Kung saan man po ako dadalhin ng aking tadhana, makakaasa kayo na patuloy lang akong tutulong, patuloy po akong magsiservisyo, patuloy po akong magmamalasakit sa aking kapwa Pilipino dahil mahal ko po ang mga kababayan ko, mahal ko po ang bansang ito. Mga minamahal kong kababayan, maraming salamat at mahal na mahal ko po kayo. Na ano po ibig sabihin nyo doon sa tao lang ako na nasasaktan? Ano po yung nakakasakit sa inyo? Yan, good Kaya po, question. ayaw ko pong mahirapan si Pangulong Duterte. Napaka-stressful po ng campaign. Thank you, sir. Napaka-stressful po nitong kampanya nito. Matanda na rin po si Pangulong Duterte. Ayaw ko nang pahirapan ko po, sir. Ayaw ko pong maging pabigat sa kanya. Pero unahin ko munang pasalamatan ang lahat ng supporters namin ni Pangulong Duterte. Humingi po ako ng paumanhin sa inyo dahil ito pong pagtakbo bilang Pangulo ay hindi po ako handa. Hindi ko po ito pinaghandaan. All set na po ako bilang kandidato as Vice President. Yun po ang napaghandaan. Ito po, in a span of hours or days, lilipat ka sa isang posisyon na hindi mo pinaghandaan. Yung ibang kandidato po, pinaghandaan nila yan all throughout the years. Ako po, hindi ko po napaghandaan. Sir, when did... Dahil wala po akong ambisyon. Wala po akong ambisyon na maging Pangulo. Napakahirap pong
Tama. pasan-pasan mo. Okay din. Pasan-pasan mo habang nangangampanya ka, yung nagre-resist yung pamilya mo, nagre-resist yung puso mo, nagre-resist yung isipan mo. Paano ka makakampanya ng mabuti? Kailangan po, pagkampanya, nakafocus ka po. Kaya sabi ko, marahil po hindi ko pa po panahon. Sir, Panginoon lang po nakakaalam kung saan ka po dadali ng iyong tadhana. sir, Ako po naniniwala dyan, Panginoon lang po. when did you reach the final decision, Senator? Nag-usap ba muna kayo ni Pangulo kagabi or kahapon? Kailan, sir? Nagkausap po kami nung isang gabi ni Pangulong Duterte. At naintindihan naman po ako ni Pangulong Duterte that I am agonizing po all throughout the days na after I filed my candidacy as president. Talagang nag-agonize po ako. Hirap na hirap po ako. Hindi po ako makakonsentrate sa pangangampanya dahil sa bigat po ng aking nararamdaman. At ayaw ko na pong pahirapan pa si Pangulong Duterte. Mas makaka-focus po kami ngayon dito to protect his legacy, yung kanyang naumpisahang pagbabago. So, pakiusap ko lang po sa mga susunod sa mga kandidato. Kami po ni Pangulong Duterte ay susuporta po doon sa kandidatong makakapagpatuloy ng mga magagandang programa ni Pangulong Duterte. Ito po mga build, mga malasakit centers, free education, at importante po yung makakapagpatuloy po ng magandang COVID response na po. Huwag nating sayangin yung inumpisahan ng gobyerno towards economic recovery. Marami pong nagugutom. Isa lang pong pakiusap ko sa inyo, huwag niyo pong pabayaan yung mga mahihirap, yung mga helpless, yung mga hopeless na walang matakbuhan. Sir, ano Kundi po? ang gobyernong ito. Sir- Tulungan po ninyo sila. Sir, you keep on saying, sir, Wala pa po sa ngayon. Kung sino po yung susuportahan ni Pangulong Duterte, yun rin po ang aking but Definitely hindi you si will Pacquiao, definitely sir. support. Definitely hindi si Pacquiao. huwag muna nating pangalanan dahil hindi pa po namin napag-uusapan yung punto But niya. you will definitely support VP si Mayor Sara. Antayin po natin si Pangulong Duterte. Kung sino po yung susuportahan ni Pangulong Pati. Duterte, ayaw ko po siyang pangunahan. Ikaw, sir, wala kang personal preference, sir, kung sino ang gusto niyo pong suportahan. Antayin lang po natin si Pangulong Duterte kung sino ang Sunod talaga siya, Lord. Mag-uusap pa po kami. Sir, Yun rin po ang aking susuportahan. Sir, paano tinanggap ni Presidente yung decision? Nire-respeto niya po ako dahil alam niyo po, pag pamilya na po ang pinag-usapan dito, naintindihan po ni Pangulong. Unang-unang taong makakaintindi pag pamilya na po ang nagre-resist. Walang iba po si Pangulong Duterte. Sir, Gaya ng sinabi ko sa inyo, higit pa po sa tatay ang turing ko kay Pangulong Duterte. Kung ano po yung kanyang Tatay, ano yung lolo? nararamdaman, ay, kung nasasaktan po siya, nasasaktan Higit pa ba din sa po ako. tatay? Kung nahirapan po siya, nahirapan din po. Ano pa ba? Mahal ko po si Pangulong Duterte. Ayaw ko siyang pahirapan. Kaya po, sabi ko, wala po akong ambisyon. Kaya willing po ako mag-sacrifice for the sake of unity among our supporters po. O ng ating kapwa Pilipino. Hmm? sir, may kasama ba sa consideration ng family niyo, sir, yung mga paninira sa'yo during the campaign period? Alam mo, hindi po ako nanggaling sa isang political family na matagal na nasa politika. At hindi ko po kinoconsider ang sarili ko as a politician. Alam niyo hanggang ngayon, to be honest with you, sa mga speeches ko po, sinasabi ko parate, do not call me a senator, do not consider me a senator. Gusto ko pong mas maalala ko ng tao, ang bayan, as a public servant na nagsiservisyo. Ito yung nagsiservisyo. Doon ko po gustong maalala. Dahil hindi talaga pumapasok sa mind ko, sa utak ko. Isa na po akong senador hanggang Sir, ngayon. sir, pa-clarify naman, you kept on saying nasasaktan si Pangulo. In what way po siya nasasaktan? Di ba siya po yung nag-decide na tumakbo kayo Kaya nga as po, president? decision po ng in a span of hours or days, we came up with a decision, ang partido, and si Pangulong Duterte. Of course, hindi naman ako tatakbo without kagustuhan po ni Pangulong Duterte as a president. So, from Vice President, I withdrew. Tapos,
tumakbo ako, I withdraw as Vice President, tumakbo ako in a span of few hours. I ran as President, kaya po ako nabigla. So sobrang bigla ko, nararamdaman ko po na talagang nagre-resist ang aking Pero ano puso, isipan at katawan. Hindi ko po kayang mangampanya pag meron kang pasan-pasan at ang pamilya ko po ayaw talaga. From the very first day, nirespeto ko lang po ang kagustuhan ng partido at ni Pangulong Duterte. Siyempre, may partido kami. Kung walang tatakbo sa partido, mahirap naman po maging headless chicken yung partido. So I accepted the challenge. Tinanggap ko po yung paghamon. Sir, aside from considering your family, sir, Paano na po kikilaban? Antayin na lang po natin si Pangulong Duterte naman po as head, as Pidila chairman, PDP laban mo lang manok. sa incumbent president, siya naman po ang pinapakinggan at pinaniniwalaan. Kung sino po yung gusto ni Pangulong Duterte na susuportahan, yun din po ang aming susuportahan. Sir, sorry na po. Ano po yung nakakasakit kay Pangulo na sinasabi niya, sir? Bakit po nasasaktan ng Pangulo? Hindi, mahirap po kasing Ganon, torn siya. alam mo, ako yung pinatakbo niya. Mga ngampanya siya, magsasalita siya rito sa entablado. Sa dumi po ng politika, along the way, mas mahirapan po si Pangulong Imposible. sa bagay niya. So ayaw Kung maniwala, mahirapan yun. Mahirapan. Sana yun eh. siya sa pangangampanya po sa akin. Unang-una, hindi ko naman po ambisyon na maging Medyo mga singit lang ako mga kabanat, no. Doon sa sinasabi niya nahihirapan, nasasaktan si President Duterte o kaya nahihirapan sa pangkampanya. Hindi ako maniwala dyan na Senador Bongoy. Una, si President Duterte, bitiran yan sa kampanya. Tumakbo niya ng presidente eh. Siya nga nangampanya sa sarili niya. Minumura nga pa nga sino-sino, hindi ba? Paano siya paano mo masasabi nahihirapan si President Duterte sa kampanya mo? Talagang may malalim na ugat yan kung bakit nag-withdraw ka. Hindi lang, una siguro, ang isa, yung sinasabi ko, naniwala ako, yung pamilya mo, hindi sang-ayon sa tinakbuhan mo, siguro isa niyan. Pero yung sinasabi mo, nasasaktan si President Duterte, ay may malalim na ugat yun, hindi yung dahil lang sa sinabi mo, ayaw mo na hirapan si President Duterte, nangampanya siya. Sana yung Pangulo na yan eh. Siya yung pinakamatagal siguro sa, kumbaga, sa politika dito. Naging presidente yan, siya din nangampanya. Nakikita mo naman, wala kahirap-hirap nun eh. Di ba? Hindi ko may talagang mayroon dito. So itutuloy ko na ito mga kabanat, malapit na ito matapos. Pangulo. Ang hangarin ko lang po ay makapagserbisyo lang po sa aking kapwa Pilipino. Kahit sa anong posisyon po, maging barangay captain, maging barangay kagawad, ay handa po ako magserbisyo sa inyo. Dahil ang bisyo ko po ay magserbisyo. Wala na pong iba, noon pa yan. Unang araw pa lang po, bisyo ko ay magserbisyo. At hindi po ako titigil sa pagsiserbisyo ko. Sa mga kababayan ko, kalabitin nyo lang po ako. Nandito lang po ako sa tabi ninyo. Handang magserbisyo. Huwag nyo po ako ituring na senador. Turing nyo lang po akong Kuya Bongo ninyo. Tulad po ng dati, hindi naman po ako kailangan maging presidente para po kalabitin ninyo. Dahil kaibigan nyo po ako. Pero Kabayan nyo po ako. Pero sir, this decision has been accepted by PDP Laban. Ano pong sinabi mo? Nagpahiwatig na po ako ng noon pa, last week pa po. Parang, Before po doon sa event with the governors, ay talagang inilabas ko na po ang aking saloobin. Sinabi ko na po sa leadership ng PDP, sa aking mga kapartido, sa PDDS. Sabi ko sa mga leaders ko po, sa mga supporters, humihingi po ako ng pag-intindi ninyo, humihingi po ako ng pag-unawa. Nahirapan po ako sa kampanya dahil nagre-resist po ang aking pamilya, nagre-resist po ang aking puso, nagre-resist po ang aking katawan at isipan sa pangangampanya bilang Pangulo. Napakahirap po for 5 months na nagre-resist po ang iyong katawan. Hindi rin po ako makaka-focus. Mas makaka-focus po ako sa pagsiservisyo sa inyo kung hindi po ako kandidato bilang Pangulo. sir, aside from considering your family, sir, may mga tao po ba nag-pressure sa inyo, sir, to withdraw? Desisyon ko po ito dahil po sa desisyon ng pamilya.
sabi ko sa inyo, pag pamilya na po ang kumukontra sa mga gusto mong gawin sa buhay, napakabigat po. Sir, what Kahit can, kayo mismo, pag umuwi kayo ng inyong bahay at kinokontra ng inyong pamilya, mahihirapan. Sir, what can you say? Maintindihan nyo rin po. Sir, what can you say Agree na dyan, agree. nagkawatak-watak yung PDP? Some people would say nagkawatak-watak yung PDP laban. Ang ending, walang tumakbo na president na standard bearer yung mismong PDP laban. Ang tawag dyan, that is politics. Ganun po talagang Buhay. politika. Who would expect na ako ang standard bearer bilang vice president? Tapos ngayon, Yun ang presidente. hindi na ako kasama sa karera. But the president was... Yan po ang yan ang resulta ng politika. Diyan po ang dumi ng politika, diyan po ang init ng politika. Kaya sinabi, if you cannot stand the heat, then get out of the kitchen. But the, Sir, but kailan would kayo you punta say- sa COMELEC, sir? Tuwing Holiday nga. Holiday ngayon eh. bukas, Ano na lang po yun, formality na lang po yung but the president will still run for senator, sir? O may chance din, sir, na I umatras? cannot speak in behalf of the president. Kung ako naman tatanungin, mas gusto ko pa rin pong tumakbo siya dahil marami pa po siyang may iambag sa bayan. Marami po siyang may tutulong sa ating mga kababayan. At I'm looking forward po na kasama rin po kami sa Senado. Talagang Sir, tandem would with you say the Sarah. president was torn between you and Sarah? I'm not saying, hindi ko naman po sinasabi. Kanya-kanya naman po, hiwalay naman po yung issue about family and politika rito. So, nire-respeto naman po natin na ganun talaga ang politika. Ganun talaga ang sakit ng politika na kailangan kanya-kanya kayo ng landas pagdating sa politika. Ako po, no regrets po ako. Maraming salamat po sa suporta ni Pangulong Duterte, and of course sa mga supporters namin ni Pangulong Duterte. Sana po maunawaan niyo po ako dahil mas masakit po ang pakiramdam kung mas hindi ka magiging successful sa campaign mo dahil pasan mo po ang Daigdig. daigdig. Sa totoo lang po, mahirap mangampanya pag wala yung drive mo to campaign. So yan mga kabanat, no? Yan ang napanood nyo yung pagsasalita ni Senador Bongo. Ang pinakakita natin na dahilan, yung sabi niya ay pamilya. Pangalawa, itong nahihirapan daw siya mangampanya. At una, nagre-resist daw yung utak niya at puso niya sa ginagawa niya. Una, yung sabi niya daw ay talagang pamilya. Parang pinagdidiinan niya dito, yung dahilan ay pamilya. Dahil nga sasabi niya, nung pagkagaling daw siya ang kampanya, pagka umuwi na sa bahay, ay yung pamilya niya ay kinokontra siya. Siguro sabi ng pamilya, oh, diyan saan ka naman galing? Doon ka na naman sa kampanya mo. Ay baka hindi ka naman mananalo dyan. Nagsasayang ka lang ng oras. Ganoon siguro mga bira. Ay nagpapagamit ka na naman dyan sa nakapalibot sa iyo. Naging vice presidente ka, pinili mo maging presidente. Ito ngayon, yan. So, siguro ganoon ang mga resist, ganoon siguro ang mga atake na naririnig niya kaya medyo nahihirapan siya. Una, yung sinasabi niya kasi na baka mahirapan si President Duterte sa kampanya. Kasi, totoo lang, hindi naman dapat si President Duterte mangampanya. Ikaw dapat eh. Ikaw yung tumakbo eh. Si President Duterte, i-endorse ka lang. Hindi yan gagawin ni President Duterte kasi si President Duterte, presidente yon. Hindi naman siguro tama na siya yung pangulo ng bansa. Ay siya yung mangampanya laban sa'yo. Siguro, ibabanggitin niya lang sa mga speech. Halimbawa, hindi pwede yung si President Duterte siguro. Siya talagang iikot sa buong lupalop ng bansa para ikampanya ka. Hindi, parang pangit eh. Kasi una, pangulo yan, ang magagamit yung pondo yan, hindi na yung pondo ng kundi baka mang pondo ng taong bayan, yung pera ng bansa. Diba? Kaya, hindi ko mag-gets yung sinasabi, hirapan si President Duterte kasi si President Duterte, bitiran ito sa kampanya eh. Talagang matanda na ito sa politika eh, di ba mga kabanat? So, yan muna, react kayo, baka magtataka kayo, nilagay ko yung number, GCash number ko yan. Nakakagawa ko lang kasi. Doon kasi kanina na medyo na ako doon sa may nagda-donate ng pera na kay Romel, no? Sa akin lang kasi
Mas maganda i-direct na lang dito sa number na yan kaysa doon kasi doon halos sa kalahati din mapunta doon sa YouTube sayang din, di ba? Instead na buo. Di ba? Buo na pangkapi-kapi, kakaltasan pa yan ni YT ng di ako magkakamali 30% o 40% ikakaltas niya doon. So sayang lang, di ba? Mas maganda kung magdo-donate kayo o tutulong sa akin sa pamamagitan niyan, i-diretso niyo na lang diyan, di ba? GCash number na yan para at least wala nang kaltas. Sayang kasi napakalaki kasing nakaka-stress din itong ginagawa ngayon. Napakalaki yung kinakaltas nila, di ba? So yan, hanggang diyan, maraming salamat. Reaction sa inyong mga kabanat kung anong reaction niyo dito sa speech ni Senador Bongo. So ang video na ito, gagawan ko ng title na nahihirapan siya dahil sa pamilya niya siguro. Yun siguro ilalagay natin. So maraming salamat.